Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Pumili ng ating Panginoon. So tayo po ay nagpapatuloy sa biyaya ng mga mensaheng pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. This will be the next to the last session, next to the last message. Patungkol po sa mensaheng pinagkaloob sa atin ng Panginoon, rules for holy living as an elect of God in Christ. It's the fourth session, and then yung last session ay sa susunod na taon na natin gagawin. Okay? So, what are our previously learned truth about the message that God has given to us? Ano po yung mga natutunan na natin sa ating Panginoon? Medyo bigyan natin ng konting recapitulation para po maidugtong natin sa susunod na lesson. So these are our previously learned lesson from the message. So, ito yung sinasagot natin para matutunan natin at makita natin sa ating mga sarili. What will happen to you if you are elected by God for salvation? Mga kapatid, yan yung binabanggit natin kanina. Listen very carefully. Kailangan nating makita ito sa ating sarili. Sapagkat gusto nating maintindihan na hindi lamang tayo tinubos ng Panginoon, ibinigay ang kanyang buhay, pinaghirapan, at tinubos tayo just for the sake na isang araw makapunta tayo sa langit. Hindi lang ganun kababaw, mga kapatid. Tinubos niya tayo, ibinigay niya ang kanyang buhay para maging kapurihan ng kanyang banal na pangalan. For His glory, mga kapatid. At kung hindi magiging mainam ang ating buhay, mawawalan ng katuturan ang kanyang pinaghirapan sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya tayo tinubos para lang magtampisaw tayo sa mga bagay na gusto nating gawin. No. Tinubos niya tayo para madala tayo sa isang buhay na napakainam para sa kanyang kapurihan. So, merong mga rules para makita natin ang ating buhay na tayo ay nandun sa kapurihan at kabanalan. At ito ang ating mga natutunan, mga kapatid. Number 1, if you are an elect of God for salvation, number 1, you will become a slave of Christ for holiness and righteousness. Okay? Yun ang una. Therefore, if you are a slave of Christ for holiness and righteousness, therefore, there are rules for you to follow on how to think, how to feel, how to speak, and how to act. Huwag niyo kaagad iisipin na pampihira naman. Dinumero pala ako. Wala pala akong pwedeng gawin na hindi dapat na under ng mga utos ng Diyos. Huwag kaagad ganun, kapatid. Sapagkat yun kasi ang ating dating nature, ating sinful nature. Walang gustong gawin yung sinful nature na yun, yung pagiging natural na natin, kundi tumuligsa, umignore, umayaw, at hindi sumunod sa gusto ng Diyos, sa kanyang kalooban. Hindi na tayo naandun sa ganong kalagayan. We are freed from that state. Nilipat tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay na alipin ng katuwiran at kabanalan. At dahil nandun na tayo, kailangan nating makita ang ating sarili na nasusunod natin kung ano ang gusto ng Panginoon. So, merong rules, at ang rules na ito, mga kapatid, ay itinuturo sa atin ng Banal na Espiritu. If you have that, kung nasa iyong Banal na Espiritu, tinuturuan ka
kung paano mag-isip, kung paano mag-desire o makaramdam, kung paano magsalita, at kung paano umakto bilang isang anak ng Diyos. Tandaan natin yan. Hindi ka malayang isipin lahat ng gusto mong isipin. Hindi ka malayang imagine lahat ng gusto mong imagine. At sabihin mo sa sarili mo na, anak ako ng Diyos. Pero pwede rin ako mag-imagine ng mga gusto kong imagine. No! Pakinggan natin mabuti. Kasi ang battle ng spiritual battle dito nagsisimula. Pagka nagsasuggest ng diablo at kuha ka ng kuha, imagine ka ng imagine na kanyang sinasuggest, then you are losing the battle, the spiritual battle in your mind. So learn, mga kapatid, the truth. Alamin natin ang katotohanan. You are free from the bondage of slavery to sin, but you are now slave of righteousness and holiness. So hindi pwedeng mag-isip ng mga bagay na gagaya ng mga iniisip mo dati. Sapagkat pag natatalo na yon, ang mga sumusunod, nagsasalita ka na ng mga bagay na hindi mo dapat sabihin. At umaakto na ang katawan mo, ginagawa mo ng mga bagay na hindi mo dapat gawin. Okay? Yan ang una. You will become a slave of Christ for holiness and righteousness. Therefore, you will be obedient. Mga kapatid, kung paano ka mag-iisip, makakaramdam, magsasalita, at aakto. Yun ang number one. And then number two, previously learned, you will be consecrated. Sana napapakinggan natin, mga kapatid. You will be consecrated or set apart from the rest of the world. Therefore, you will see yourself as far different from the unregenerated people. Kapatid, ito yung lagi nating isasabihin sa ating sarili. Listen, ito yung ating laging sasabihin pagka tayo'y nandun sa kapulungan ng mga tao na hindi natin kapananampalataya. Okay? Lagi mong sasabihin, iba ako sa kanila. Huwag mong sabihin sa kanila yun na diretsahan. Huwag mong sabihin, oy, iba ako sa'yo. No! Huwag mong sasabihin yun. Sa iyong sarili. Alam mo, na pag nandun ka sa grupo, kapulungan na yun, tandaan mo, iba ka sa kanila. And you are not just different, you are far different. Napakalaki ng pagkakaiba mo sa kanila. Amen? Bakit napakalaki? Dahil magaling ka? No! Because you have the indwelling Holy Spirit in you. You have the mind of Christ. Okay? Yun ang unang magiging ikaw. Kung ikaw ay elect. Yung pangalawang magiging ikaw. Kung ikaw ay elect. You will be consecrated by God. Ibig sabihin, ihihiwalay ka niya. Ise-set apart ka niya. Ihihiwalay ka niya sa karamihan. At mag-i-stand out ka, mga kapatid. Hindi yung mag-i-stand out ka dahil, uy, pinakamaganda. Uy, pinakamadali. Hindi yun. Kundi yung iyong pagiging Kristiyano, mag-i-stand out. Iyong buhay. You will be consecrated and set apart from the rest of the world. So, makikita mong sarili mo,
You have a different mindset. Hindi ka nakikiayon sa daloy. Tandaan mo yan. You have different mindset. You have different perspective sa buhay. You have different goals. Iba yung punteriya mo sa punteriya nila. Kung gusto nila ng ganun, hindi yun ang gusto mo. Eto ang gusto mo, magkaiba. Gusto nilang sumikat sa anumang paraan, hindi ka ganun. Kaya huwag kang gaya-gaya sa mundo. Tandaan mo yan, kapatid, huwag kang gaya-gaya sa mundo. Kung gusto ng mundo na sumikat sila sa TikTok, huwag kang magpasikat sa mundo sa TikTok. I'm sorry, pero talagang ganon. I'm sorry. Hindi tayo nagpapasikat sa mundo. Isa lang ang audience natin. Amen? Hindi natin audience ang mundo. Kaya hindi nape-pressure ang mga anak ng Diyos. Amen? Hindi tayo nape-pressure. Dahil wala tayong piniplease na iba. Isa lang ang piniplease natin. Amen? Sino lang? Ang Diyos lang ang piniplease natin. We have only one audience. So in everything you do, if you do something, huwag mong isipin, anong sasabihin ng madlang people sa akin? No! Pag umakto ka, pag may ginawa ka, pag may sinabi ka, isa lang ang iisipin mo, ano ang sasabihin ng Diyos sa akin? Amen? Sa ganung paraan, wala kang pressure, kapatid. Hindi ka pwedeng hatakin ng sanlibutan. Hindi ka pwedeng pagsabihin ng sanlibutan. Sapagkat isa lang ang piniplease mo. Ang Diyos lang ang audience mo. So you will be consecrated and set apart from the rest of the world. A different joy, ang kaligayahan mo, hindi kaligayahan ng mundo. Kung maligaya sila sa kapagwawalwan, kung ano mang ginagawa nila, doon sila maligaya, pero hindi yon ang kaligayahan mo, kapatid. Anong kaligayahan mo? Gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? You have different likes. Ibang gusto mo. Ibang kaligayahan mo. Ibang gusto mo. At hindi ka mahuhusgahan ng mundo. Etc. Etc. And then number three, you will experience an intimate relationship with God. Meron ka nun. At hindi mo gagawin lang yun. You will have, if you are an elect of God, my dear brethren, listen very carefully, you will experience an intimate relationship with God through your attachment with the Lord Jesus Christ. So makikilala mo si Jesus Christ. Ang mundo, pag binanggit mo yung pangalang Jesus Christ, wala namang tumatanggi doon. Dahil sikat ang pangalang Jesus Christ, the name itself. Okay? Pag sabi, Jesus Christ, wala namang magsasabing pangit yung pangalan na yan. Dahil sikat na ang pangalang Jesus Christ. Pero pag nagsimula ka ng ikwento at ipakilala sino si Jesus Christ, ano ang gusto niyang mangyari, anong kalooban niya, doon na nagkakaroon ng problema sa isip ng tao. Okay? Pag unti-unti na natin pinapaunawa, ano ba ang claim ni Jesus Christ, sino ba siya, ano bang gusto niyang mangyari sa'yo, doon na nagsisimulang magkaroon ng problema ang iba. Pero hindi tayo ganon. Mga kapatid, if you are an elect of God, you will experience an intimate relationship with God through Him. Therefore, you will know Christ deeply. You will seek to imitate His life completely.
and will desire to be with Him for all eternity. Listen very carefully. You will desire to be with Him for all eternity. You will feel, mga kapatid, kung ikaw ay elect, mararamdaman mo sa buhay mo, ano man ang circumstansyang dinaranas mo, because of your relationship, because of your deep, intimate relationship with God through our Lord Jesus Christ, you will feel yung hindi ginagawa-gawang feeling that you are really highly favored by God. Amen ba? Nararamdaman mo ba yun? That you are highly favored by God. That you are the apple of His eyes. I don't want a strange look from you, my dear brothers. Kasi yun ang totoo. Kung nasa isang intimate relationship ka, kahit sa tao sa tao, personal intimate relationship, kapatid, kung merong nagmamahal sa'yo at minamahal mo siya, kung totoo yun, mararamdaman mo yun. Amen? Amen ba? Mararamdaman mo kung mahal ka ng isang tao. Hindi yun maitatago. Lalabas at lalabas yun. Ikaw din. Alam mong pinaparamdam mo yung pagmamahal na yun at mararamdaman yun reciprocally ng taong minamahal mo. Nandun yung relationship na yun. At hindi yun maitatago, kapatid. Yun ang mangyayari at mararanasan, mararamdaman ng isang hinirang ng Diyos. Kapatid, not just the promise that you are saved and one day pupunta ka ng langit, hindi lang yun, kapatid. Hindi lang yun. Mararanasan mo ang isang buhay na pinangako ng Panginoon na sinabi niya, John chapter 10, verse 10, sabi ng Panginoon, I have come. Dumating ako. Ang ibig sabihin ng I have come, ang buong istorya nun, kapatid, ang buong istorya nun, I have come, ibig sabihin, matagal na namin itong pinagplanuhan ng Ama. Tinrabaho namin to, etong gusto naming mangyari, at dumating nga ang Panginoon, panahon, na I have come. Dumating ako para gawin kung ano yung mga pinag-usapan namin dati. That goal, puntirya, na darating ako at gagawin ko nga. And the reason that I have come, ang rason, ang layunin, bakit ako dumating at gagawin kung ano ang aming pinag-usapan, ay para maibigay ko sa iyo, personally, ang isang buhay, isang klase ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Do you have that? Because if you do not have that, sinungaling si Jesus Christ kung hindi yun nasa iyo. If you are an elect of God at wala sa iyong buhay na ganap at kasiya-siya, kapatid, sinungaling siya. But He is not a liar. He is not. At kailanman hindi mo mabubutasan ang napakaraming pangako ng Panginoon sa Biblia. Amen? Hindi mo mabubutasan if you are an elect of God. Because you will really experience this life, this kind of life. Amen? Mararanasan mo talaga. And that's why, umawit ka, praise the Lord, His mercy is more.
Sumasabog yung pagpapasalamat mo na yon. Dahil naranasan mo, karami-rami kong kasalanan. Pero ang pag-ibig ng Lord ay mas makulit, mas malaki, mas maraming pagpapatawad kaysa kung anong ginawa ko sa Kanya. Naiintindihan mo yon. At ang pagkaunawa na yon na nagbibigay sa iyo ng pagkapahiya and at the same time, kumpiyansa. That your God is really awesome. He is really faithful. At ang nagiging resulta, mga kapatid, yung Espiritong nabuhay sa iyo, na tinanggap mo mula sa Panginoon, ay tunay na nagbibigay ng papuri, pagsamba at pagpapasalamat sa Kanya. Kaya nangyayari ang sinabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na may mga taong sasamba sa akin. Ang pagsamba nila ay sa Espiritu at katotohanan. Because you have the Spirit of God, and that's why you understand His will. Kilala mo siya. Yes, you have an intimate, personal, deep relationship with God through our Lord Jesus Christ. You will feel that. Mararamdaman mo yan. You are highly favored. And you are deeply, deeply, deeply loved by God because He showed it and you understand it in the life of our Lord Jesus Christ. Iyon yung mga natutunan natin na tatlo nung nakaraan. And now, mga kapatid, ano yung pang-apat na mangyayari sa iyo? You are an elect of God. Number 4. You will see your life as a persevering life. A life that is persevering. Ano yung persevering sa Tagalog? Matiyaga! Damo yan. Gusto mong maging Kristiyano? Gusto mong tinatawag kang anak ng Diyos? Gusto mong tinatawag kang hinirang ng Diyos? Gusto mo ang tawag sa iyo, Christian, tagasunod ni Kristo. Then, kapatid, kung gusto mo lahat ng yon, then you will see your life. You must see your life. And you will see your life as a persevering life. Matyaga! Set to do the will of God in the place of your calling. Okay. Set to do the will of God in the place of your calling. Okay? Sapagkat sa susunod na pag-aaralan natin, mga kapatid, pag-aaralan natin, mga kapatid, yung saan ba ako tinawag ng Panginoon? That's why, ginagawa natin dito sa ating church, naggagawa tayo ng test, a little examination or assessment of ourselves. What is our giftings? Okay? What is our giftings? Because our giftings, my dear brethren, ang mga gifts natin ay importante para maunawaan natin saan ba tayo tinatawag, ano ba ang pagkatawag natin sa Panginoon. Okay? Sapagkat delikado, inuna sa atin ng Panginoon yung number 1 na mangyayari sa isang elect. Hindi ka malayang isipin kung anong gusto mong isipin. Amen? Hindi ka malayang maramdaman kung anong gusto mong maramdaman. Hindi ka malayang sabihin at gawin kung anong gusto mong gawin. Okay? An elect of God, kung elect ka, kung hinirang ka ng Diyos, meron kang banal na Espiritu, ituturo ng banal na Espiritu na yon, ano ba ang gift mo at saan mo gagamitin yung gift na yon. Ibig sabihin, ituturo ng banal na Espiritu, where is the place of your calling? Kasi kung hindi mo alam yon, aba, lahat gusto mong gawin. Gusto mong magpasikat sa mundo.
Gusto mong matanyag kasi hindi mo alam kung ano ang iyong calling. Hindi mo alam kung ano ang iyong pupuntiryahin. You think that you are doing something. You think that you are doing everything you want to be. And then, sa iyong kayabangan, lalapit ka sa Panginoon isang araw, sasabihin mo, Lord, Lord, ginawa ko yun, Lord, nakita mo naman, Lord, sa iyong pangalan, ginawa ko yun. And then sasabihin ng Lord, ha? Sino ka? I never knew you. Oo, ginawa mo nga yun. Pero hindi ko ginawa yun sa'yo. Ginawa mo yun kasi gusto mo kasikatan, gusto mo ng glory, gusto mo ng something para sa'yo na ibibigay mo sa sarili mo. But that is not the plan. Kapatid, ang magpapaligaya sa atin ay hindi yung mga bagay, listen very carefully, na ibibigay natin sa sarili natin. No. Hindi tayo liligaya sa mga bagay na iniisip natin, ibibigay natin sa sarili natin. Liligaya tayo sa mga bagay na inalaan ng Lord na ibigay sa atin. Amen! Hihintayin natin yung ibibigay ng Lord sa atin at hindi siya magkakamali. Sapagat pinangako na niya, I have come that you might have that life, that abundant life, that life to the fullest. And it will give you joy, much joy, joy that will last until eternity. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo'y masyadong mapangarapin sa ating sarili, yung bang gusto natin magpasikat sa mundo, kasi ang audience natin, mundo, hindi naman ang Diyos. Achieve tayo ng maraming bagay, thinking that our achievement will give us joy and contentment and significance. But no! Kasi the more na ginagawa natin yun, at nakarating tayo sa ibabaw ng akala natin ay magbibigay ng kaligayahan sa atin, na-achieve naman natin. Pero pagdating natin doon, why there is still emptiness in our heart? Why? Because we are not wired to feel the joy sa mga bagay na gusto natin. Hindi mangyayari. Hindi tayo ang creator ng ating sarili. God created us and wired us, mga kapatid, to be satisfied not on these things, but on Him alone. Amen? Naintindihan ba natin, mga kapatid? This life, this mind, this heart, this soul is wired to be happy in God. Not to be happy in this earthly things. Okay? Kaya ang utos sa atin ng Colossians na pinag-aaralan natin, we must set our minds on things above. Let us set our hearts on things above, not on earthly things. Because, kapatid, hindi magkakamali ang Creator. Kapatid, hindi magkakamali ang Creator. When you are doing the things, not His will, you are trying to say to God, you are trying to point to Him, God, Creator, mali ka! Yun ang sinasabi mo sa Kanya. Hindi mangyayari yun, kapatid! You must seek to do His will. At ipapakita sa iyo ng Panginoon niyo kung ikaw ay talagang hinirang niya, kapatid. You will see your life as a persevering life
Set to do the will of God in the place of your calling. In the place of your calling. Pag umalis ka doon, listen very carefully. Pag umalis ka sa place ng calling mo, kapatid, aakalain mo. Aakalain mo, kita mo. Sinong umunlad? Hindi ako ang umunlad. Sinong sikat ngayon? Hindi ako. Sinong nakaranas ng hindi nila naranasan? Hindi ako. Sinong nakapunta sa mga place na hindi nila napuntahan? Hindi ako. Hindi ako ang mas nakaalam ng katotohanan. No. No. Nakaikot ba ng buong mundo si Jesus Christ nung nandito siya sa planet Earth? Tanungin mo ngayon sarili. Nakarating ba sa United States of America, sa magagandang lugar, sa Abu Dhabi, sa lahat? Nakaikot ba si Jesus Christ sa buong mundo? Saan lang siya umikot? Saan lang? Nakapagsuot ba si Jesus Christ ng kagaya ng sinusuot ni Pastor Doy? Ano lang ang suot ni Jesus Christ? Cloak, tsaka yung robe. Nagkaroon ba siya ng magagandang bahay? Magagarang sasakyan? Maraming properties? Sumikat ba siya nung kapanahunan niya? Hindi. Sinong example natin? Pero nakatingin tayo sa kung ano yung sinasuggest ng mundo. Hindi ni Jesus Christ. O nasaan ang kaligayahan ni Jesus Christ? Anong sinasabi ni Jesus Christ? My joy is to complete what? The task that my Father has given to me. Nandito ko sa aking place of calling. Yun si Jesus Christ. Okay? Si Jesus Christ, alam na niya na papatayin siya sa Jerusalem. Amen? Alam niya na papatayin siya sa Jerusalem. Okay? But because Jerusalem is the place of His calling, kapatid, sumakay siya sa bisirong asno at pumasok sa dakong katayan na alam niyang magaganap. Jesus Christ was in the place of His calling. Kung hindi siya pumunta sa kanyang place of calling, wala tayong pinag-uusapan ngayon. Wala tayong pinag-aaralan ngayon. Wala tayong pinagbubunyi ngayon. Wala tayong sinasamba ngayon. Bakit? Pumunta si Jesus Christ sa Amerika. At ginawa niya yung mga gusto niyang gawin. At sinabi niya sa Facebook, this is the light. But now, my dear brethren, listen very carefully. Ang kaligayahan mo, at hindi mo to magagawa-gawa, ang tunay na kaligayahan mo ay gawin ang kalooban ng Diyos in the place of your calling. In the place of your calling. Matatagpuan lang yon ng mga hinirang ng Diyos. Okay? Your life will excel in doing the will of God in the place of your calling for His glory. Kapatid, pag tinawag ka sa isang lugar, sumunod ka lang. Huwag mong gayahin ang Israelita. Anong ginawa ng Israelita? Nandun sila sa slavery. Egypt. Tinawag sila ng Lord sa place of calling nila. Saan yung place of calling? Hindi natin alam. Saan yung place of calling ng Israel? Canaan's land, the promised land. Tinatawag sila ng Panginoon, pumunta kayo doon. Iwanan niyo ang inyong comfort zone. Ang mga Israelita, hindi, okay dito eh. Meron ditong karne, meron ditong pipino, meron ditong lahat. Sabi ng Lord, hindi mo alam kung anong pinagsasasabi mo. Pumunta ka doon, sumunod ka,
ibibigay ko sa iyo higit sa mga iniisip mo. Di ba yun ang rule? Sino nakakalam ng Matthew chapter 6, verse 33? Ano yung Matthew chapter 6, verse 33? This is the rule of God para ma-experience mo siya ng gusto. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and how many things? And all things, complete. All things will be given to you as well. Hindi sinungaling ang Diyos. No, hindi siya sinungaling, mga kapatid. Hindi siya sinungaling. If you really want to experience the fullest, the full life, the abundant life, learn to obey His will, His requirements, His instructions. And this is the rule. Seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. That itself, mga kapatid, hindi ginagawa-gawa. Because ang ibig sabihin noon, mga kapatid, pag sinabing seek first His kingdom, ibig sabihin, the greatest desire of your heart is not the earthly things, but your intimate relationship with God, to our Lord Jesus Christ. If that is the case, mga kapatid, kung ang desire mo ay si Jesus Christ, at hindi ang sanlibutan, kapatid, hindi ka malulugi. Amen ba? Hindi ka malulugi. Ibibigay niya ang full life sa iyo. Yun ang totoo. If you are an elect of God, you will experience that. And that is our next yearly theme. Ang tema natin sa susunod na taon, life to the fullest. Ang buhay na pinangako ng Panginoon, naghanap at kasiya-siya. We will pray that we will learn God's truth about life to the fullest, abundant life. Okay? So the big question, my dear brothers, the big question is, are you glorifying God by doing His will in the place of your calling? Nagagawa mo ba na ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos dahil nakatindig ka, tumatayo ka, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos sa lugar na kung saan ka tinawag ng Diyos? Yun ang pag-aaralan natin next time, mga kapatid. Salamat tayo. Pagpuri, sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah.